Easterlies patuloy na magpapairal pa rin ng alinsangan sa bansa at magiging full fair weather po ang halos buong bansa maliban lamang sa medyo may makakaranas sa mga ilang kalat-kalat na mga pag-ulan lalo na sa hapon dito sa may bahaging silangan ng Visayas at Northeastern Mindanao. Ex-crossfire kahapon, umiral pero sinuwerte hindi rekta sa mundo. Kaya yung geomagnetic field, walang masyado at nanatiling tahimik. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, February 17, 2024. Ang oras natin, boys, from umaga, alas 9:55 na ng umaga. Well, halos stationary, magiging very full fair weather po tayo. Pero expected po na warmer at maalinsangan at hot humid po ang magiging weather systems natin nitong buong maghapon. Wala tayong umiiral na northeast monsoon o amihan. Kaya halos puro mainit at warmer lamang na magiging weather systems natin at temperatura sa paligid ang iiral nitong maghapon. Kaya asahan din ang mga ilang localized thunderstorms sa iiral, lalo na sa silangang bahagi ng bansa. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, klaro at few clouds lamang ang iiral at maaaring nitong maghapon ay magiging partially cloudy lamang tayo na may maximum o minimum of temperature na nasa 25 to 33 degrees Celsius na highest temperature ang aasahan natin ngayong hapon dito sa Metro Manila. Sa labas temperature na itala na aking weather station kaninang 6:07 AM, nakapagtala kami ng 24.9 degrees Celsius. Pero kahapon nakapagtala kami ng bahagyang mas mataas na temperatura at 32.8 degrees Celsius kahapon ito ng hapon at 2:32 PM. Nangangahulugan labang na mataas pa rin ang ating heat index kahapon at 40.3 degrees Celsius ayon sa aking weather station sa Caloocan. Pero kung sisilipin naman natin sa heat index mula kahapon sa naitala kay Pag-asa sa iba't ibang weather station sa bansa, nangunguna sa may pinakamataas ang Legazpi City sa Albay sa may bandang Bicol region na nasa 44 degrees Celsius ang init pandama sa kanila. Ibig sabihin lamang, pangalawa lamang kami sa Caloocan na may pinakamataas na heat index at 40.3 degrees Celsius. Sa peak systems naman, pagdating naman sa alinsangan in past 24 hours, nangunguna ang Subic Bay weather site dyan sa may Zambales ay mabot ng 34.6 degrees Celsius ang pinaka-highest temperature at ang lowest temperature sa Baguio City ay bahagyang mas bubaba ito at 15 degrees Celsius. Sarado po yan. At sa Inula naman, ang Balear radar site pa rin ang mas nakakaranas ng mga ilang kalat-kalat lamang na pag-ulan na umabot ng 33 mm ang kanilang total rainfall. Pero maging dito sa amin, sa Caloocan, since February 1, up to date, wala pa rin kaming naitala na kahit isang ulan na naganap dito sa amin sa Caloocan. So sa humidity, medyo drier tayo at nasa 64% po ang ating outside humidity at bumababa ng 4% since last hour. Ibig sabihin, medyo drier na po tayo ha. At dahil medyo drier tayo, magandang magpatuyo ng ating mga sinampay kahit na hindi na mag-dryer. Habang mababa pa ang outside humidity, mabilis pong magpatuyo niyan. Sa ating barometric pressure naman, dahil meron pa rin presensya pa rin ng mas malamig na temperatura at very dry high pressure area, ay nasa 1,015 hectopascals pa rin at steady ito since last hour. Pero unti-unti nang nababawasan yung ating atmospheric pressure. So maaring tumaas na lamang yan kapag mataas naman yung high pressure area na mainit naman ang mararanasan natin pagpasok po ng dry season. At sa ating high tide and low tide status, so far, may 5 hours and 37 minutes pag maximum high tide. So medyo mababaw-babaw pa po ito. Medyo layo-layo muna ng bahagya. Siguro mga 3 hours before na lamang siguro mag-maximum high tide ay pwede na kayong lumabas-labas dyan. Mga bandang 3:33 PM pa po, inaasahan na nasa maximum high tide po ang level ng katubigan dyan o dagat dyan sa may bandang Manila Bay. At sa ating
Almanac ay sumikat ng haring araw kaninang 6:19 AM at inasahan lulubog ito mamayang 6 o'clock PM, sarado. So nasa palapit na siyang mag-onset ng dry season base sa position ng haring araw. Nagsi 6 o'clock na siya. Ibig sabihin lamang nito kung sisilipin natin sa sun and moon positions, almost equinox line na siya. Yan. So malapit na siyang mag-vernal equinox at halos yung elevation nito nasa 60 to 65 degrees na. Malapit na, konti na lamang. At sa moonrise naman, na first quarter na ngayon at 55% illuminated, ay sisikat naman ito ngayong 11:51 AM at ilasang lulubog ito kinubukasan na ng madaling araw at 1:40 PM. Meron tayong astronomical event dyan sa medyo magkakaroon ng conjunction ng moon at yung Pleiades, yung Pleiades, yung Seven Sisters, ay makikita yan mga bandang pagsapit ng dilim, mga bandang mga 8 or 9 PM, mga bandang 8 or 9. Makikita na po yan. Medyo timing lamang dahil medyo mabilis ang lower horizon nito at hindi sila masyadong conjunction o malapit na hindi kayang makita sa isang telescope field of view. Pero makikita yan using binoculars and naked eye. So kung malinaw at klaro ang ating himpapawid mamayang gabi, magandang pagkakataon na sa mga astrophotographers natin at mga astro chasers natin dyan. At alam natin ang mga ahensya o yung mga ibang vloggers na sumasali sa mga event, lalo na merong astronomical month po tayo ngayon, at may mga astronomical week event ang mga iba't ibang mga ahensya, maging ng Space Weather Agency, kung di ako nagkakamali, at yung Astronomical Society ng bansa natin, o Philippine Astronomical Society, meron silang monthly event kapag kaganitong month dahil astronomical month po ngayon, February. Pero bago tayo pumunta sa status, ay meron tayong babalikan regarding kay Taal Volcano. Nasa moderate daw ang kanyang MODIS nito. At nasa 17 megawatts lang naman yung kanyang MODIS variable radiated power. Ibig sabihin, medyo mainit-init pa rin yung pinakabunganga niya. At kung sisilipin natin sa infrared satellite imagery, klarong-klaro po. Pero wala namang nakikitaan na active BIRS fire. So, mukhang normal lamang na nag-iinit-init itong si Taal Volcano. However, hopefully, observation mula sa data feed ni PVOX para sa status ng ating bulkang Taal. Well, hopefully, wala pa rin mga pagyanig. At good news, wala namang naging mga pagyanig. At nitong February 15 ay nakapagtala ng 10,331 tons a day yung maximum SO2 emission. So medyo mas mataas-taas ito at malakas lamang ang pagbuga niya. Hopefully, manatili lamang na normal ang pagbubuga lamang niya ng SO2. Pero dahil mataas po yung kanyang pagbuga, magmas po tayo sa mga kabatang natin at sa paligid, lalo na sa Tagaytay. Expected po na medyo masama po sa ating baga na malanghap ang makapal-kapal the SO2 o sulfur dioxide mula sa binubuga ng bulkan. So magmas na lamang po kung maaari. So yun lamang po, and so far wala naman tayong ibang anomaly para sa iba't ibang mga bulkan at nanatiling although unrest ang iba na nasa alert 1, manatili na lamang tayo magbantay, lalo na dyan kay Bulusan na medyo nagiging agresibo na rin itong si Bulusan. Bagamat hindi siya nakikitaan pa ng mas aktibo sa satellite ng MODIS, pero dyan sa atin sa Bulusan, nakikitaan na ito na may pagbubuga ng SO2. So medyo nagiging unrest na siya. Nakataas na nga daw ito sa alert level 1, kung di ako nagkakamali. Double check natin kung nakataas sa alert level 1 ito. Yes, nakataas po sa alert level 1 at nakapagtala nga ng 13 volcanic earthquakes. So mas magalaw itong si Bulusan, di gaya ni Taal. Pero mahina ang kanyang SO2 emission na 202 tons a day. So sa ating busy weather forecast, para ngayong araw ng Sabado hanggang bukas na po ito ng Linggo, magiging partly cloudy po ang ating maghapon. So medyo mas maalinsangan ang iiral sa ating ngayong araw at very hot humid po tayo. Bukas magiging klaro po ang ating maghapon pero may chance daw ng pag-ulan.
Wala mang naka-indicate na kung ilang porsyento, pero isolated ang ipinapakita ng imagery according dito sa forecast. So, expected po yan, pero ngayong araw ay maghapon ay magiging partly cloudy ang ating maghapon at very humid. Highest and lowest temperature, in-expect natin, ay nabanggit ko na kanina, ulitin ko lamang, naglalaro sa 33 to 34 degrees Celsius. At lowest temperature expected naman ay naglalaro sa 24 to 25 degrees Celsius. At diretso agad tayo sa ating ulat lindol. So far, ay since 12 a.m. ay wala naman tayong naitala. According sa data feed ni PBOX na mahigit sa magnitude 3 o umabot man lang ng magnitude 4 pataas. And so far, since 12 a.m. wala pa naman. At yung ating total earthquakes since kahapon hanggang kasalukuyan habang nagre-report ako, kung sisilipin natin yung actual natin na recording historical earthquakes, nasa total of 531 na po ang total earthquakes natin for the month of February. 580 dito ay magnitude 2.0 pataas, 42 dito ay magnitude 4.0 pataas at nanatiling nasa siyam pa rin yung ating magnitude 5.0 pataas. And so far, wala naman tayong naitala na magnitude 6 pataas. Awa naman ng Diyos so far at wag na sana mangyari pa na magkaroon pa tayo ng mas malakas na lindol na hihigit pa sa magnitude 5.0. Ngayon may nagtatanong kasi ilan ba ang total earthquakes natin mula ng January to February? Well, para lang sa mga curious, malalaman pa rin natin mayroon tayong total record niyan. Ang total natin ay nasa 1,993 na po ang total earthquakes natin from January to February 2024. 1,899 dito from magnitude 2.0 pataas, 80 rito ay magnitude 4 pataas at 13 naman dito ang magnitude 5.0 pataas. So far, isa pa lamang ang naitala natin na magnitude 6 pataas at narito yan, madaling makita yan base sa color na magenta ay yan ay nasa Balut Island sa may Sarangani, Davao Occidental. Naganap ito noong January 9, 2024, oras at 4:48 AM ng madaling araw. Nakapagtala ng magnitude 6.7. And so far, yan pa lamang ang naitala natin sa Pilipinas sa loob ng from January to February 2024. At hopefully, wala nang madagdagan pa niyan na ganyan kalakas. Pero hindi natin maiiwasan at hindi natin makokontrol ang kalikasan na may mga aasahan pa rin na tuloy-tuloy ng mga pagyanig dahil hindi talaga tumitigil ang mga paggalaw ng ating subductions and tectonical plates. So dako agad sa ating ginagamit na satellite imagery, makikita po na halos wala tayong magiging komento masyado dahil ang weather systems lamang natin ay iiral ay ang easterlies lamang ang mas magiging weather systems natin. Nangangahulugan labang na makakaranas tayo ng mga isolated rain showers na magmumula siyempre sa buong silangan ng bansa. Yan, sa northeastern Luzon, southern Luzon, hanggang eastern Visayas na po. Pero mas fair weather po tayo at mas sunny day ang ating maghapon halos. Magiging partly cloudy man ang gaganap pero normally yan dahil epekto lamang ng salubungan yan ng ilang mainit at lamig dyan sa kanlurang bahagi ng bansa. At magiging mas drier at humid po tayo kaya expected po ang mas mainit na pakiramdam at tumataas na heat index natin. Siyempre, ang kaluran ng bansa patuloy pa rin na mas makakaranas tayo dyan ng drought at sobrang tagtuyot. Take note yan mga folks. Pero sa silangang bahagi ng bansa, mula dyan sa may bandang extreme Northern Luzon, magiging partly cloudy ang ating iiral na maghapon. Kung titingnan natin sa true color satellite imagery, halos sa kunti silipin ninyo, kokonti lamang ang mauulap na umiiral. Mas marami lamang dito sa may bandang silangang bahagi ng northeastern Luzon hanggang southern Luzon area. Sa may Visayas naman sa may bandang Samar region, pero maninipis yan at northeastern ng Mindanao na expected na makakaranas sila ng kalat-kalat na pag-ulan na ilang pagkidlat at pagkulog lalo na mamayang hapon dahil medyo merong saturation ng water vapor na lumalapit dito sa may silangang bahagi ng bandang southern Leyte o ng southeast ng Borongan Eastern Samar. O sa Mindanao naman ay dyan sa may bandang Surigao area. So asahan niyo po mamayang hapon So magdala po kayo at i-ready na ang mga pananggalang. Maring hindi man ito magtagal at mahihina lamang, typically light to moderate showers lamang na panandali ang pag-ulan. Anyway, pagdating naman sa ating heavy rain potential, wala naman tayong nakikitaan na anumang heavy rain potential sa ating satellite imagery. So typically, mga light rain showers lamang ang iiral. Magkaroon man ng mga ilang light to moderate, typically dyan sa may bandang northeastern Luzon nga po na ating binabangkit,
maging sa ilang bahagi, posible kasama na ang Isabela at Aurora Region sa may Quezon Province. Bandang Southern Luzon naman, ilang portions ng Bicol Region ang asahan, maaaring mga light rain showers lamang ang madalas at dyan sa may bandang Burong Eastern Samar at sa may bahagi naman ng Eastern Mindanao. Pero the rest ng bansa, magiging fair po tayo at mga partly cloudy ay hindi natin masyado isa-isahin yan dahil generally magiging mas maalinsangan at humid po ang ating magiging panahon. Yung mga nabanggit kong area sa silangang parte ng bansa at yung aking bibilugan ay typically makakaranas yan ng mga ilang mga isolated rain showers na may mga aasahang localized thunderstorms. Yung mga binilugan ko na area na yan ang mas madalas at mas magiging makakaranas sila ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan. Hindi gaya ng mga nandito sa may kalurang bahagi ng bansa. Kung titingnan ninyo ay mas drier pa rin po ang iiral, ang halos buong kanluran ng bansa. Yan, mula dyan sa may bandang Zamboanga Peninsula, pataas ng west portion sa Visayas, sa may Negros Region at Panay Island, at dyan sa bahagi ng kanluran ng Mimaropa, lalo na ng mga taga Mindoro dyan sa San Jose take note dyan. Medyo sumasama na po ang tagtuyot ninyo dyan, at sa Luzon naman, dyan sa buong bahagi ng Pangasinan, buong bahagi ng La Union, Ilocos Sur at Ilocos Norte. Sobrang extreme na po ng dry spell natin dyan. At kung sisilipin naman natin o kakamustahin natin yung nationwide rainfall averages mula sa data feed Pag-asa since February 15, 2024. Talagang total way below normal po tayo. At lagi naman natin sinasabihan na asahan ang total way below normal po. Bandang Davao Region lang talaga ang medyo nasa ababa o near normal ang magiging pag-ulan. Dahil nga po sa mga nakaraang araw, lalo na nitong huling month ng January, nagkaroon ng mga malakasang pag-ulan na nagkaroon nga ng mga pagguho at pagbaha dyan sa bandang Davao Region, lalo na ng mga taga Davao Oriental kung natatandaan ninyo. At patuloy pa nga rin na nagkakaroon dyan ng relief goods dahil sa naging pinsala ng sunod-sunod na pag-ulan dyan noong January 2024. Pero the rest ng bansa, kita-kita nyo naman, kahit kay Pag-asa, ay malinaw na napaka-extreme po talaga ng ating drought, lalo na sa kanlurang bahagi ng bansa. Asahan yan na tuloy-tuloy at lalo na pagpasok po ng dry season next month. Kaya last year pa, lagi po ako nagpapaalala na paghandaan ito dahil once na pumasok yan, ay asahan natin na magkakaroon tayo ng krisis sa patubig, lalo na at asahan na natataas ang ating water bill. Ganyan naman talaga ang ating yung nagbibiling, lalo na si Maynila, minsan hindi natin masabi na inaabuso nila yung pagsisingil nila. Hindi porket tag-init, sasabihin nila mainit at nagiging krisis sa tubig, kaya kailangan daw nila magtaas ng tubig. Ganyan naman palagi So, i-expect na po natin mga folks na magtataas ng water bill yung mga kumpanyang yan na wala naman tayong ding magagawa. Pero kung mayroon tayong dapat ipaglaban, pwede naman natin isuplong yan sa ating mga honest na government official, lalo na sa Kongreso, para naman ay medyo pupukpukin itong mga oligarkong ito na minsan inaabuso na ang pagsisingil ng tubig. At kung di ako nagkakamali, nagtaas pa ata sila ng environmental charge sa pagsisingil ng tubig. Kung mapapansin ninyo, ang laki po ng ipinatong nila sa kanilang environmental charge. Pero kung titingnan nyo sa inyong normal water bill, mukhang normal naman siya except sa environmental charge. Mukhang nagtaas sila doon. So medyo kung may mga government official po sa ating Kongreso at sa ating mga senador na makakarinig ng aking report, medyo silipin niyo po yung environmental charge nito ng Maynilad at suriin ninyo, at kung mayroong irregularidad ay kung maaari lang po ay ipatawag sila at investigahan ito. Dahil masyado pong mahal at napakataas po ng itinaas nila sa kanilang environmental charge. So balik po tayo sa ating rainfall, ay inaasahan nga natin na magkakaroon tayo ng krisis sa tubig pagsimula ng dry season. So take note yan mga folks. At ganoon din naman sa ating ginagamit na vegetation and drought, ay talagang ganoon po at napaka-extreme po ng drought na iiral ngayon dyan sa northwestern part ng Luzon, lalo na at nadadamay na rin ang ilang bahagi, kabilang na ang NCR, Mimaropa, west portion sa Visayas at dyan sa may bandang Zamboanga Peninsula.
At mukhang nagkaroon yata ng maintenance ang buong international agencies ng US Navy at ng Joint Typhoon Weather Centers. Kaya kung mapapansin niyo, medyo offline ang kanilang data feeds. Well, probably nagkakaroon na siguro sila ng upgrades or maintenance sa kanilang mga systems. Maging kay Joint Typhoon Weather Center, medyo offline ang kanilang data feeds. Maliban na lamang sa iba't ibang weather agencies na nag-feed sa website, gaya na lang ng Japan Meteorological Agency at iba pa, lalo na sa NOAA tropical cyclone monitoring natin ay normal naman. Maliban lamang sa ibang areas ng Joint Typhoon Weather Centers ay medyo offline po sila. So wala tayong masyadong maire-report. However, wala naman tayong binabantay na anumang tropical cyclone. Typically, mga southern hemisphere lang naman ito. However, sa ating global tropical cyclone assessment monitoring, kung sisilipin natin, ay wala naman din tayong aasahan na magiging pag-report dahil expected lang natin mula third week o bago magkatapusan ng February, asahan nga natin na way below normal po ang inaasahan nating pag-ulan. At kung titingnan natin kay global traffic hazard, ay expected yan na probability ay napakataas. 80% po na maapektuhan ang Pilipinas sa halos sa below average rainfall natin hanggang sa pagpasok na po ng unang linggo ng March 2024. So kung titingnan natin dito sa ating global spectral model, pinapakita dito yung forecast na patuloy na medyo may umiiral pa rin na kahit medyo manipis na northeasterlies, pero unti-unti numinipis na po ito at nag-giveaway na siya para sa pagpasok ng matinding easterlies natin sa susunod na buwan. So medyo maghandaan na po ito mga folks. Wala naman tayong aasahan na anumang low pressure area na mabubuo. So wala tayong magiging komento maging sa mga computer models na ating ginagamit ay wala. Very negative talaga. Kapag mga ganitong buwan talaga ng tagtuyot, typically medyo useless muna na magagamit natin ang mga computer models na to at ibang mga simulations ng computer models for possible tropical cyclone development. Pero pagdating sa alon at gale warning, nanatiling mataas po Diyan sa silangang bahagi ng baybayin ng bansa, nanatiling nasa 1.24 pataas ang alon dyan. So medyo bawal po munang lumayak ang ating maliliit na sasakyang pandagat. Maliban na lamang sa kaluran ng bansa, napatuloy pa rin kalmado ito na mababa ang alon. Pero ingat na lamang sa lakas ng bugso ng hangin dulot ng easterlies. Yun lamang may report natin sa ating significant wave height at possible gale force winds na itataas ni pag-asa anumang oras maghapon. Dito naman sa ating space weather monitoring ay so far in 3 days magiging normal po ang ating geomagnetic field at ang ating solar radiation bumaba na po at 15%. So in the next 2 days magiging normal po ang ating solar radiation. Ano po ba yung itsura ng ating solar radiation? Kung babalikan natin, well, ito po yung GOS X-ray flux at ang GOS solar photon flux na mas updated na po sa aking website na mas detalyeng nakikita na hindi na siya basta-basta lang stagnant image lamang. Ito ay detail per detail at nakikita ninyo ang actual data na inalalabas mula sa NOAA, syempre, courtesy from NOAA, at makikita ang pinaka-detail ng gusto ninyong malaman. At nalalaman na rin kung ilan ang flare class nito, nilagyan ko na po yan para madaling malalaman. At kung titingnan natin kahapon, nakapagtala tayo ng X-class na solar flare at pinost ko yan sa aking Facebook page. Ayan, ito yung X-flare class na yung totality niya, tumaas siya. Ayan, kung susukatin natin, mga nasa around 6.77 to 5.81. So, kung i-round up mo yung notation, mga nasa around 5 watts per m squared or per cubic squared. 2.2 to 2.8, yan, watts per metric squared ang pinitik niya. Kung pagbabasahin ninyo, ang class flare niyan ay nasa X-class po siya or 2.5. Ayan, X-class 2.5 yung kanyang measurement. So, umabot siya sa X-class kahapon at nagkaroon niya ng pagbuga mula sa position ng AR3576 which is natakpan na siya ngayong araw. So, malayong-malayo na siya at hindi na siya nakatawad sa Earth. So, medyo safe na po tayo sa mga susunod na araw. Wala namang masyadong nakatutok sa atin sa Earth na sunspots.
At ang ating inaasahang sunspot number ay mababa at 97 lamang since kahapon. Ayan o, mababa. Dahil wala nang nakatutok sa atin, no, malawak-lawak na sunspots. So medyo good news yan. Hanggang sa susunod na linggo po yan. And the next 3 days, magiging tahimik po ang ating solar radiation at geomagnetic field. However, sa ating extended now cascade index, ay probably by February 20, ay mukhang magkakaroon ng bahagyang reaction sa forecast. Ako dito sa forecast pa lang na posibleng umabot ng KP3 index yung ating geomagnetic field by February 20. So tingnan natin kung mangyayari yan. Base yan sa forecast ng data feed ng NOAA, mga February 20 po. So ngayon, sa loob ng 3 araw hanggang February 19, manatiling tahimik po ang aasahan natin. Expect na lamang na unti-unting tataas yan pagsapit po ng hapon o ng gabi na magkakaroon ng unsettled sa ating geomagnetic field. Then, the rest ay tahimik naman siya. Yung possible R1 to R2 natin na radio blackout, according sa forecast ngayong araw ay medyo mataas. So, possible R1 to R2. Pero kung titingnan natin sa actual, mukhang hanggang moderate or M class lamang ang posibleng abutin nito. So, wala naman magiging masyadong concern sa ating radioactive isotope monitoring. So wala tayong ina-expect na mga photon flux na maglalala o aabot man lang ng S1 proton flux event. So wala naman masyado. Ayan o, wala namang masyadong aabot. Pero yung forecast nga daw na aabot ng S1 nasa 60% daw. So tingnan na natin kung mangyari yan. And since last 3 days ago naman, hindi naman tayo inabutan ng S1 solar radiation. Kaya wala tayong masyadong nag-i-epekto sa ating magnetosphere. Maliban lamang sa nagkaroon ng konting pulse kahapon sa ating parallel, H-parallel or magnetic field in parallel, bahagya itong nagkaroon ng pulse o yung pag-UP. So, hindi naman masyadong malala yung pag-UP sa ating magnetosphere. Bahagya lamang after magkaroon ng X-flare class kahapon na umabot ng X class of 2.5. At narito naman ang ating 3-day to 8-day weather forecast para sa araw ng Sabado, February 17, 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, February 17, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa mga detalye na gusto nyo malaman na hindi natin naisama sa report ngayong umaga. At so far kasi medyo fair weather lamang tayo, halos buong maghapon at medyo maalinsangan lamang. At bisitahin nyo naman din ang aking webpage para sa real-time na weather updates mula sa weather station sa Caloocan, just in case. At sa mga data feeds
mula sa iba't ibang mga weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po.